dakilang pangalan. Lord, you are so good. Thank you, Lord, for every day. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid sa Panginoon sa Mighty Warriors Christian Fellowship. Good morning, good morning. Sa lahat ng mga kapatid na nakikipag-aral sa atin sa QICM Doha, magandang umaga. At sa mga kaalsad group ko dati, mga Raised Decent Families na nakikipag-aral din, good morning. At sa lahat po na naipo-forward ang pag-aaral na ito at kayo man ay nag-aaral ng buo sa amin, welcome po and a blessed good morning po sa inyong lahat. Mapurihan at maparangalan ng Panginoon sa ating pag-aaral. Tayo po'y manalangin. Nagagalak kaming muli na kami ay magkakasama-sama online sa pag-aaral ng iyong salita. Maraming salamat sa inspirasyon ng Banal na Espiritu, karunungan, kaalaman na aming kailangan upang ito ay aming maunawaan. Ikinasisya namin at ikinagagalak ng mga salita ninyo ang pagkain sa aming spirito, sa aming kaluluwa at sa aming katawan. The entrance of thine word giveth light. Ang pagpasok ng inyong salita ay nagdadala ng liwanag. Maging maliwanag ang aming pinag-aaralan, Panginoon, sang-ayon sa inyong banal na kalooban. Sa pangalan ng Panginoon Kristo, ito pong aming samudalangin na may pasasalamat sa iyo, Ama. Amen and Amen. Yan, good morning, Sister Evelyn Oblea. Ayan. So, noon pong last tayong nag-aral ng Webes, ay pinag-aralan natin ng husto ang patungkol sa Hebrews chapter 11 o ang chapter na ito o kabanatang ito na nagpapahayag ng mga pananampalataya ng mga taong nauna sa atin. At marami sa kanila ay hindi man nakita ang mga ipinangako ng Diyos sa kanila. Pero dahil sa sila ay naniniwala at nagtitiwala sa Diyos na mangyayari ito, kahit hindi nila nakita sa kanilang mga mata ang katuparan ng kanyang sinabi, sa malayong pananaw, sa malayong pananaw ay nakita na nila na ito ay mangyayari. Katulad po halimbawa sa pangako kay Abraham. Noon ang pangalan niya ay si Abram, pagkatapos naging Abraham, hiningahan ng Panginoon ang kanyang buhay at si Sarah, at from there, kanilang naranasan ang kabutihan at katapatan ng Panginoon from their generation. Hanggang sa ating kapanahunan ngayon, we know Abraham very well. Yan, good morning, Sister Jean V. Almario. Ayan, good morning sa iyo. So ngayon, iniisip natin ang pangako ng Diyos. Tinutupad niya ang kanyang sinasabi. Kung ano sinasabi ng Diyos, ginagawa niya, tinutupad niya yan. Pero halimbawang meron kang alam na tao, mga taong pag-usapan natin, gaano ba ang pangako ng tao? So, umisip tayo ng pangyayari ng isang tao ay nangako sa atin ng isang bagay. Nagawa ba niya? Natupad ba niya ang kanyang pangako? Kung minsan, naaalisan tayo ng pagtitiwala sa mga tao sapagkat ang sinasabi nila ay hindi nila ginagawa. Nakakalimutan na nila. Kaya madalas tayo ay sumasakit ang loob sa mga taong may pangako na hindi natupad. Pangakong napako, ika nga. Ang ganda-ganda ng mga pangako, ikaw naman ay sumang-ayon, ginawa mo ang iyong makakaya, pero pagkatapos nun ay hindi naman ito ginawa, hindi ito tinupad. Kakaiba po ang Diyos. Ang dami niyang mga pangako. Pero tignan po ninyo ang mga talata sa Biblia na nagpapahayag na tinutupad ng Diyos. He fulfills His promises. Halimbawa po, 1 Kings, unang hari, ikawalong kabanata, talatang
First Kings chapter 8 verse 56. Basahin po natin. First Kings chapter 8 verse 56. Dito po ay mababasa natin ang ganitong talata. First Kings chapter 8 verse 56. Purihin si Yahweh. Tinupad niyang lahat ang kanyang mga pangako at binigyan ng katahimikan ang bayan niyang Israel. Sa lahat niyang mga pangako kay Moises, wala isa mang nasira. Ayun. Binanggit po, ito pong bahaging ito ng 1 Kings chapter 8, ang nagsasalita po nito ay si Haring Solomon. Siyang nagsasalita nito. Nung sinabi niya, purihin si Yahweh, tinupad niyang lahat ang kanyang mga pangako at binigyan ng katahimikan ang bayan niyang Israel. Sa lahat niyang mga pangako kay Moises, wala isa mang nasira. So binabanggit niya ang napakahabang panahon. Magmula nung may pangako ang Diyos kay Moises, bakit natin alam yun? Sapagkat kinilos niya si Moises, tinawag niya at sabi niya, gagamitin kita para ang bansang Israel ay dadalhin mo sa lupang pangako. At si Moises ay nakumbinsi at siya nga ang naging leader at siya'y pumunta sa Faraon. Kinausap niya ito, nagmatigas ang Faraon pero hanggang sa sila rin ay pinalaya at sila'y nakaalis ay Ehipto at hindi na muling nagbalik. Pero alam natin na nakarating ang buong bansa sa pamamagitan na ni Josue. Kasi 40 years he led the people of Israel for 40 years. 120 years old na siya noon. But Joshua continued. Itinuloy ni Josue at sila ay nakarating sa lupang pangako. Kaya dumaan pa ang maraming mga panahon hanggang sa maging hari si Haring Saul, pagkatapos si Haring David at ngayon ay si Haring Solomon. So, ito, nagsasalita siya. 1 Kings chapter 8 verse 54, he was praying. Nakaluhod si Solomon sa harap ng dambana ni Yahweh at nakataas ang kamay samantalang nananalangin. So, nakataas po ng kamay. Nakalagay dito, nakaluhod si Solomon sa harap ng dambana ni Yahweh at nakataas ang mga kamay samantalang nananalangin. So, dito po natin nakita na ang pagsamba sa Diyos ay may pagtaas ng mga kamay. Bilang pagkilala na ang Diyos ay tumutupad sa kanyang salita, na tayo nagpapasakop sa kanya, tayo nagpupuri sa kanya sa lahat ng mga bagay na ginawa niya. So ngayon, nakaluhod si Solomon sa harap ng dambana ni Yahweh at nakataas ang kamay samantalang nananalangin. Nang matapos ang kanyang pananawagan kay Yahweh, tumindig siya at malakas na binasbas ang buong Israel na nagkakatipon doon. So, yun. So, he prayed at pagkatapos noon, tumindig siya nung natapos na yung panalangin niya at ngayon, sinabi niya sa mga tao, purihin si Yahweh. Tinupad niyang lahat ang kanyang mga pangako at binigyan ng katahimikan ang bayan niyang Israel. Sa lahat niyang mga pangako kay Moises, wala isa mang nasira. Ayun. So, kung ang Diyos tinupad niya ang kanyang salita nung sa lumang tipan, paano pa sa bagong tipan hanggang sa ating kapanahunan ngayon? Ang ating Diyos, sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, ang Diyos na nagkatawang tao, ang lahat ng pangako ng Diyos ay tinupad niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. At sinabi nga niya, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Ang Panginoong Kristo ay siya pa rin, hindi nagbabago noon, ngayon, at kailan paman. Kaya nga, ating maaasahan na ang mga pangako ng Diyos ay tinutupad niya. Kaya kung tayo man ay naniniwala, ang unang pinaniniwalaan natin at pinagtitiwalaan, paniniwala, to believe
and to trust in the Lord, sapagkat ang mga pangako niya ay hindi masisira. He fulfills all His promises. Kaya dito pa sabi niya, tinupad niyang lahat. Ito sa past tense kasi magmula pa nung panahon ni Moises hanggang sa panahon ni Solomon, sinabi niya, tinupad niya lahat ng mga sinabi niya. Ganon din, Psalm 89 verse 34. Basahin din natin ito. Awit, 89, 89 verse 34. Nakalagay din po dito. Ang tipan sa kanya'y di ko sisirain, ni isang pangako di ko babawiin. Ayan. Ito po, ang ating Panginoong Diyos ay hindi siya sisira sa kanyang tipan, sa kanyang pangako. Hindi siya sisira. At hindi niya babawiin. Alam niyo po, napakabuti ng Diyos. Pag nagsalita siya, minsan lang siya magsasalita at gagawin niya yon. Hindi niya babawiin. Di ba, maraming mga tao binabawi yung daming pangako. Ayun niya, mapopromote ka. Halimbawa, kung ikay nagtatrabaho, mapopromote ka. O sipag-sipag mo naman para mapromote ka. Nakaraan na ang mga panahon hanggang yung taong yun ay nalipat na ng ibang departamento, hindi ka pa rin napopromote sa kabila ng kapaguran mo. Kaya kung minsan po mahirap umasa sa mga pangako ng tao. Kaya kung may nangangako sa atin, pakinggan natin, ipanalangin natin, natutuparin nila yun. Pero ang Diyos, pag nangako siya, kaya nga katiwa-tiwala siya. Ang pagtitiwala ay sa Diyos natin ibinibigay. Trust in the Lord with all thine heart. Yan po ang sinasabi ng Proverbs chapter 3 verse 5, di ba? Magtiwala ka sa Diyos. Sapagkat ang mga pangako niya ay kanyang ginagampanan. Hindi niya sisirain, hindi niya babawiin. Tatandaan po natin yun. Hindi siya sisira sa tipan at ang mga pangako niya ay hindi niya babawiin. Maliwanag po na sinabi niya dito sa Awit 89 verse 34. Ang tipan sa kanya'y di ko sisirain, ni isang pangako di ko babawiin. Napakabuti po ng Diyos, hindi siya sumisira sa kanyang tipan, hindi niya ito binabawi. Once na nirelease niya yon, ito'y ipinahayag niya sa iyo, yun na yun, maaasahan mo yun, mababalikan mo yun sa mga sinabi ng Diyos sa iyo, personal, na nasa Biblia, panghawakan mo yon, sapagkat ang sinabi ng Diyos, tutuparin niya. Hindi sa ating sariling panahon, kundi sang-ayon sa kanyang kalooban. He has a perfect time for everything. Kaya pagtiwalaan natin na kapag may pangako ang Diyos, hindi siya sisira at hindi niya ito babawiin. Dito po, Isaiah 55 verse 11. Isa na naman pong pruweba, ika nga. Isaiah 55 verse 11. Sa book of Isaiah. Isaias, ika 55, talatang 11. Sabi po niya, ganyan din ang aking mga salita, magaganap nito ang lahat kong nasa. Yun, sinabi na niya. Ganyan din ang aking mga salita. Kasi ito pong Isaiah 55 ay may sinasabi ang Diyos sa mga tao. Sabi niya dun sa Isaiah 55 verse 6, halimbawa, basahin natin. Hanapin si Yahweh, samantalang siya'y iyong makikita. Siya ay tawagin habang malapit pa. Yun. Sinasabi niya sa atin, hanapin natin siya. Samantalang siya pa ay ating makikita. Habang pwede pa nating tawagin. Kaya importante po yun sa atin bilang mga mananampalataya. Kasi may mga kapanahunang ibinibigay ng Diyos. Mga tanging kapanahunan. Means a portion of time na bukas ang lahat ng bagay para ang mga tao tanggapin niya sa lahat ng nagbabalik loob sa Kanya. Pero darating ang panahon, magsasara din yung pintuan na yun. Kaya habang nakabukas pa na ipapahayag ang salita ng Diyos,
binubuksan ng Diyos ang lahat ng bagay para ang mga tao ay magsipaglapit sa Kanya. Kaya sabi niya, hanapin si Yahweh samantalang siya iyong makikita. Siya ay tawagin habang malapit pa. Kaya nga, dito sa verse 10, binanggit ko lang yung talatang yun, Isaiah 55 verse 10, ang ulan at niebe, paglagpak sa lupa'y di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't magiging pandilig. Kaya may pagkait butil na panghasik. Gayon din ang aking mga salita, magaganap nito ang lahat kong nasa. So binigyan ko lamang ito ng background para alam natin na nagbigay siya ng halimbawa, yung ulan, yung niebe, yung pag-ulan, yung snow, the rainy season and snow sa ibang lugar. Sabi niya, paglagpak nito sa lupa, di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't magiging pandilig. Kaya may pagkait butil na panghasik. So ibig sabihin, even the raindrops, even the snow, it is a blessing to us. Kaya lang nagiging destructive sapagkat ang tao ang may pagkukulang, hindi ang Diyos. Sabi niya, ganyan din ang aking mga salita, magaganap nito ang lahat kong nasa. Kung yung ulan, yung niebe, kung lahat ng mga minimaintain ng Diyos, pinangungunahan niya sa buong mundo, sa patuloy na pagbuhay ng tao, sa patuloy na paglipas ng mga taon, nagpapatuloy din ang pangako ng Diyos sa lahat ng mga tumitingin sa Kanya at naniniwala sa Kanya. Kaya sabi niya, ganyan din ang aking mga salita, magaganap nito ang lahat kong nasa. Mga promises ni Lord are always yes and amen. Ang mga salita niya ay magaganap. Kahit sabihin ng tao, hindi siya naniniwala, magaganap pa rin ito sang-ayon sa sinabi niya. Kung ikaw ay nananampalataya, purihin ng Diyos. Kung hindi ka nananampalataya, manampalataya ka na. Sapagkat ang mga pangako ng Diyos ay hindi masisira, hindi babawiin. Lahat ng sinabi niya, ang ating Diyos ay Diyos na banal, Diyos na matuwid, Diyos na totoo. I am the way, the truth, and the life. Sinabi na niya. Kaya nga, kung nagtitiwala ka lamang sa kakayanan ng tao, maraming mga taong nangangako na napapako, ika nga. Hindi natutupad. Pero ang ating Diyos, ang mga pangako niya ay tinutupad niya sa lahat ng mga taong kanyang kinakausap at nanatiling tapat sa kanya. Ang mga pangako niya ay totoo at sa takdang panahon ito ay mangyayari sa ating mga buhay. 2 Peter chapter 1 verse 4. So kanina binasa natin 1 Kings chapter 8 verse 56. Psalm 89 verse 34. Isaiah 55 verse 11. So ngayon, basahin natin yung ikalawang Pedro, 2 Peter chapter 1 verse 4. 2 Peter chapter 1 verse 4. Sinasabi ng salita ng Diyos, sa pamamagitan nito, nangako siya ng mga bagay na mahalaga upang makaiwas kayo sa mapanirang simbuyo ng kahalayang umiiral sa mundong ito at makahati sa kanyang kalikasan bilang Diyos. So may sinasabi dito si Apostol Pedro. Kaya kung titingnan nyo, siya ay nagbibigay ng tagubilin sa lahat ng mga hinirang, sa lahat ng mga mananampalataya sa panahon na iyon. Kung babasahin natin yung verse 3, 2 Peter chapter 1 verse 3, tinanggap natin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan ng kanyang karangalan at kapangyarihan. Sa pamamagitan nito, nangako siya ng mga bagay na mahalaga. Ayun, nangako siya ng mga bagay na mahalaga.
Ang atin pong Diyos, hindi lang siya nagsasalita, o gawin mo ito, gawin mo yan. Sundin mo ito, dumaan ka dito, gawin mo yan, gawin mo ito. Hindi lang po nagsasabi ng ganyan ng ating Diyos. He tells us, nagsasalita siya, sinasabi niya, ngunit sa lahat ng sumusunod, yung nanampalataya at sumusunod sa Diyos, may pangako ang Diyos, hindi niya ito sisirain. Sabi niya, ang mga pangako niya ay mga bagay na mahalaga. Ang ating pong Diyos ay hindi nangangako sa mga bagay na walang halaga. Tatandaan po natin yon. Ang mga sinasabi ng Diyos, they are very valuable. Ibig sabihin, napaka-precious. Ibig sabihin nun, kumbaga, sa ginto, sa pilak, sa diamante, sa mga mahal na mga bagay na naririto sa lupang ito. Ganyan din ang ating Diyos. Ang mga pangako niya, they are worth. Ibig sabihin nun, pag sinabi niya, ito'y tutuparin niya. Kaya nga sinasabi niya, ang mga pangako niya ay bagay na mahalaga. Hindi lang yung basta nagsalita lang siya, bahala ka na. Hindi ganon. Maraming mga tao nag-iisip na kapag ikaw ay na born again, ikaw pa rin ang magmamanage ng buhay mo. Hindi po. Kapag ikaw ay tunay na sumampalataya kay Hesukristo, tinanggap mo siya bilang sarili mong tagapagligtas at manunubos ng iyong buhay, tandaan niyo po, He's our Savior, He's our Redeemer. Siyang tagapagligtas, siya ang manunubos. Kaya sinabing manunubos sapagkat tinubos niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. Yung kanyang pagkamatay ay naging dahilan upang tayo mabuhay. Hindi lang buhay dito sa lupa, kundi buhay na walang hanggan. Kaya nga, siya ang ating tagapagligtas, manunubos. Pero hindi nagtatapos doon sa dalawang yun. Siya ang ating Panginoon. It means, He is our Lord. Ibig sabihin, susunod tayo sa kanyang kalooban. We will follow. Tagasunod tayo ng ating Panginoon Kristo. He is the Lord of our lives. The Lord is my shepherd, I shall not lack. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang kailan pa man. He will provide for all our needs. Tatandaan niyo po yan. Ipagkakalob ng Diyos ang lahat ng ating kailangan. Hindi yung lahat ng ating gusto. May kaibahan po yung kailangan natin at gusto natin. Marami pong mga taong ang iniisip nila na ang Diyos ay parang vending machine. Pag may pinindot ka, lalabas, di ba? Namimili ka sa mga vending machine. May mga tubig, may mga soft drinks, merong mga pwedeng makain, mga sandwiches, halimbawa, may mga iba't ibang mapakain. Pag pinindot mo yun, namili ka, tapos magbabayad ka, lalabas yun. Hindi po natin mababayaran ang mga pangako ng Diyos. They are free of charge. Tatandaan po natin yan. They're free of charge. Kaya nga, hindi siya vending machine na kapag sinabi mo, lalabas na yon. We have to trust in Him. We have to wait on Him. We have to follow His instruction. We have to be a disciple. Tayo ay maging alagad niya. Susunod tayo sa Kanya. And because of that, He promised, may pangako siya, na ang mga pangako na sinasabi niya sa lahat ng sumusunod sa Kanya ay tutuparin niya. Iba't ibang mga pangako ng Diyos sa bawat buhay natin, hindi pare-parehas. Pero maaasahan natin na kung ano ang ipinangako niya, gagawin niya yun para sa atin. Ngayon, masasabi ba natin na mapagkakatiwala natin ng Diyos? Nakaranas na ba tayo ng mga pangako ng Diyos ay tinupad niya? Sana po, amen ang sagot. Yes, naranasan ko na tinugon ng Diyos ang pangako niya sa akin. Natupad ito. Nakita ko, naranasan ko. Nanampalataya muna tayo. We believe. Kaya nga ipinapahayag ng ating bibig. We speak. Kung nangangailangan tayo ng kagalingan, we speak the healing. I believe, therefore I speak. I am healed in Jesus' name. Ganun po ang ating mga deklarasyon.
Imbes po na magsabi natin, Lord, heal me. Sinasabi ng salita ng Diyos, by His stripes we are healed. Sinabi na niya, sa pamamagitan ng latay at sugat sa kanyang kanyang katawan, tayo ay nagsigaling na. So anong ating gagawin kung iyon ay ating alam? Ang sasabihin natin with our mouth, I believe, therefore I speak healing on my own body. I am healed in Jesus' name. Kahit na anong sinasabi ng mga doktor, mas higit ang ating great physician. Siya ang pinakamataas. He knows every part and sinews of our body. He knows our DNA. He knows everything. He knows our weakness. He knows our strength. But when we believe, something miraculous will happen to us. Amen po ba? Kaya nga po, maaasahan natin na tutuparin ng Diyos. Sabi nga, healing is the children's bread. Ang kagalingan ay pagkain ng mga anak niya. So whatever we need, healing in our emotion, healing in our mind, healing over the past, healing over our bodies, healing over our sickness, kahit na ano. Sinasabi ko lang ito and I'm emphasizing it at binibigyan ng diin para malaman natin na ang Diyos, tinutupad niya ang kanyang mga pangako. Because Jesus is the same yesterday, today, and forever. So ang mga bagay na sinasabi niya, tutuparin niya. Hindi siya magmamaliw. He will always be on time. Not on our time, but in His time. Sabi nga nung awit, in His time, He makes all things beautiful in His time. Sa takdang panahon, magiging maganda, magiging maayos lahat ang mga bagay-bagay. Because we believe, therefore we speak. Nananampalataya tayo, so ngayon lalabas sa ating mga bibig ang sinasampalatayanan ng ating puso. Decree, declare, confirm, because God is a covenant-keeping God. Ang ating Diyos, ang mga pangako niya ay tinutupad niya. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon. Binubuhay ninyo ang aming pananampalataya araw-araw. Pinaaalalahanan ninyo na kayo ay Diyos na buhay. Hindi kayo natutulog. Hindi kayo naghihimlay. Hindi kayo nagpapahinga. Lagi kayong gising sa aming mga panawagan, araw man o gabi. Kahit anong oras. Call on me, yan ang sabi mo. Tumawag kayo sa akin. Call on me in the day of trouble. I will deliver you and you will glorify me. Psalm 50 verse 18 po yun. Panawagan tayo sa Diyos. Call on me and I will answer you and I will show you great and mighty things thou knowest not. Thank you, Lord. Jeremiah 33 verse 3. For I know the plans that I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and the future. Sinasabi mo yan sa iyong bayang Israel, pero sinasabi mo rin yan sa mga taong sumasampalataya sa iyo, Panginoon. Tutuparin mo ang lahat ng iyong mga pangako. Gaano mang kaliit, gaano mang kalaki. Purihin ka, luwalhatiin ka sa iyong mga pangako. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Isaiah 40 verse 31. Fear not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. Yea, I will help you. Yea, I will uphold you with the right hand of my righteousness. Isaiah 41:10. Lord, napakarami mong pangako. Thousands and thousands of promises na nasa iyong mga salita. When we encounter you, pag ikaw ay nakadaop palad ka na, we will never be the same. And this encounter will remain in us and puts life in us, faith in our knowledge of you, Lord. Pananampalataya sapagkat nakarinig kami ng mabuting balita. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, O Holy Spirit of the living God. Amen and amen. Receive
all the promises of God in yes and amen. If you believe, therefore, speak His blessing from your mouth. Decree it, declare it as yours in Christ Jesus. Your healing, your miracle, answers to prayers, your everyday need, from morning till night, moment by moment, God has a word for each and every one of us. God bless po sa bawat isa sa inyo. I'll see you tomorrow. So thank you sa mga nandyan, Sister Evelyn Oblea, Sister Arlene Sarmiento, ayan, Brother Nan Carion, salamat, Sister Mariette Carlos, ayan, Brother Nan Carion, salamat. Salamat sa inyo na nandyan, Brother Edgardo de Guzman Carlos, salamat. Purihin ang Panginoon. Sister Malu Dulay, ayan, salamat. Sister Rose Dizon, thank you. Sister Jean V. Almario, ayan. Salamat sa inyo. Alam ko po, napakaaga sa Pilipinas, kaya minsan po, hindi na po sila nakakarinig ng live. Pero they will always come back to it. Kaya God bless po. Smile. Jesus loves you. Jesus is a promise keeper. God bless po. I'll see you tomorrow. Bye for now.